Magandang araw po sa lahat. Nawa po kayo po ay nasa mabuting kalagayan, gayon din po ang inyong mga pamilya. Sa araw po na to, tatalakayin po natin ang mga travel rules and requirements sa mga papauwing OFW o mga returning overseas Filipino workers. Napakarami pong katanungan na tumatakbo sa isipan natin at malamang po gusto po nating umuwi na stress-free at hassle-free yung paglapag natin sa airport. Ang pinakamaganda pong gawin, kahit ano pong airline yung sasakyan pauwi ng ating bansa, pumunta po kayo sa Philippine Airlines website at basahin niyo po yung travel rules and regulation sa website ng Philippine Airlines. Doon po nakasulat ang detalyado at step-by-step procedure po sa ating mga papauwing OFW. Click nyo lang po Arriving in the Philippines sa website ng Philippine Airlines. At ang kagandahan pa po dito ay naka-separate na po o nakalagay na po siya sa iba't ibang column, ang arriving in Manila, papalapag ng Cebu at papalapag po ng Clark. Magkapareho lang po yung guidelines, meron lang pong napakakonting kaibahan dahil po sa lalapagan ninyong airport o lugar. So, ngayon po, click po natin ang arrival guide for OFWs. At dito na nga po yung step-by-step procedure po. Bago po kayo lumipad o kahit po sa pag-check-in, pero mas mainam po, bago po nakalagay nga po dyan at as early as 3 days. So, at least daw po 3 araw bago yung flight date ninyo. Mag-register na po kayo sa Philippine Red Cross website. Paano ba gawin yan? I-click nyo lang po yung link na andyan din po sa website ng Philippine Airlines. At ipi-fill up nyo lang po ano-ano ba ang mga kailangang detalye sa pagpa-register dyan. Basic information lang po, emergency contact, travel history, health history, address nyo po sa Pilipinas. At makakatanggap po kayo ng email confirmation na may kasamang barcode or QR code, in which napaka-importante po niyan paglapag nyo po sa airport ng Manila, Cebu or Clark. Pangalawa po ay ang pagpaparegister po natin sa Oasis. Ito po yung OFW Assistance Information System. Ganun lang din po, kailangan lang din po ang inyong basic information, emergency contact, address sa Pilipinas at contact number. At the same thing lang din po, makakatanggap din po kayo ng email confirmation. So make sure po meron po kayong active and valid email address. At make sure din po upon registration to enter correct information. Pagkatapos po niyan, sa pag-check-in nyo po sa flight nyo po, papipermahin po kayo ng declaration form na kayo po ay healthy at fit to travel. At during po sa flight, sa loob po ng eroplano, mas mainam po na i-fill up nyo na po yung health declaration at arrival card na ibibigay sa inyo ng mga agent o ng ating mga flight stewardess. Pagkalapag nyo po sa airport, meron pong maiksing briefing na gagawin ang Philippine Coast Guard regarding COVID testing and quarantine rules. Dahil po nasa batas po ang pagsunod po nito, ang sino man pong lalabag ay mananagot po sa batas. Pangalawa po, mula sa paglapag nyo ay ang pagsasagawa ng temperature check. At dito nyo po ibibigay yung health declaration form na fill up nyo po sa loob ng eroplano. At maghintay lang po kayo sa designated waiting area. Meron din pong project care slip na kailangan nyo pong fill upan. Wala pong sample na ako nakita kung ano po yan, pero make sure po sa pag-uwi nyo po, make sure meron kayong dalang ballpen dahil as per po sa feedback na naririnig ko po sa ating mga umuwi na pong OFW ay napakarami po nating i-fill up. Okay, pagkatapos po niyan, proceed lang po kayo sa verification and barcoding booth. Doon nyo po ay present yung QR code na ipinadala po ng Philippine Red Cross sa inyo sa inyong email. Bibigyan po nila kayo ng 6 na barcode stickers, in which po ang isa po niyan ay ilalagay po sa likod ng iyong pasaporte. After po niyan, swab testing na po kayo. Ang swab test po ay libre sa lahat ng OFW. Sagot po yan ng ating gobyerno. At doon po sa swab testing booth, doon nyo po ibibigay yung remaining na 5 na barcode na binigay sa inyo earlier. After po niyan,
maghintay lang po kayo sa waiting area at i-clear nyo na po yung immigration at dito nyo po ibibigay yung arrival card. I think itong procedure na to is common po to sa bawat pag-uwi natin, even before pandemic. Pagkatapos po nyan, punta lang po kayo sa designated desk ng OWA since OFW kayo. Yung ibang desk po is para po yung sa mga foreigners o sa mga hindi overseas Filipino workers. So, ang OWA po, sila po yung magbibigay sa inyo sa guidelines regarding the quarantine hotels. Pagkatapos po nyan, claim nyo lang po yung luggage nyo po sa designated carousel at mag-exit na po sa terminal at hintayin ang shuttle bus. Dito po, as per po sa mga feedback na ating natatanggap sa mga nakauwi ng OFW, kailangan daw po ng mahaba-habang pasensya dahil po hihintayin daw po yung mga kasabayan ninyo sa kung saan man po kayong hotel na i-quarantine. Ngayon, tapos na tayo sa airport. So, dito naman tayo sa hotel. Anong gagawin natin sa hotel? Wala. Maghintay tayo ng resulta at sumunod sa mga patakaran o alituntunin na pinapasunod o pinapagawa sa atin. Kumbaga, don't break the quarantine rules. Bawal po nating gawin yan. So, dito po tayo maghihintay ng ating resulta. Ang resulta po ay papadala po sa inyong email address na ginamit nyo po sa Philippine Red Cross registration. Kaya po, sabi ko po kanina, make sure po meron po kayong active and valid email address and make sure you enter the correct email address upon registration. So, pag natanggap na po yung result, if negative po kayo, basically, uwi na kayo. If hindi naman po, if positive po kayo, basically, ang Bureau of Quarantine or BOQ, ita-transfer po kayo sa designated hospital para po sa medical management ninyo. Ang accommodation, pagkain, gayon din po yung transport mula sa airport papuntang hotel ay libre po. Libre po sa lahat ng OFW, sagot po yan ng gobyerno. Ngayon po, pag natanggapin na po yung negative result nyo po, kung taga Manila lang po kayo, pwede nyo na pong tawagan ang inyong pamilya para i-pick up po kayo. Pero kung kayo po ay nasa iba pa pong provinces like Region 9, Region 7, o kung saan lang po kayong probinsya na uuwi, kailangan nyo pong mag-register sa OWA Uwian na portal. Bakit hindi ito magawa prior? Kasi po, dito po sa portal na to, kailangan nyo pong i-attach ang inyong negative COVID test result. At kukontakin po kayo ng OWA through the hotel sa inyong forward flight or forward transportation para po makarating po kayo sa inyong final destination. At pag narating nyo na po yung final destination nyo po, meron din pong kaukulang mga local guidelines. Like for example, sa ibang lugar, kailangan yung mag-rapid test at mandatory 14 days quarantine sa quarantine facility mismo. Meron namang ibang lugar na ine-allow yung home quarantine. Depende po yan sa lugar. Basta po tayo, kung ayaw natin ng problema, sumunod na lang po tayo sa kung ano man po alituntunin o mga batas o guidelines na pinapatupad sa mga lugar natin. So, yun po yung kompletong guidelines. So, I think napakadaling sundin. Gaya ng sabi ko, as per the feedback ng mga nakauwi ng OFW, kailangan po na mahaba-habang pasensya and make sure you have your pen at all times. Okay? At quickly po tayo, go through po tayo sa arrival guide ng mga papalapag ng Cebu. Pareho lang po siya. Ang kaibahan lang po, instead po mag-register kayo sa Philippine Red Cross, mag-register po kayo sa Mactan Cebu Airport COVID registration. Andiyan na po yung link sa site. At kung sa Manila po o sa NAIA, 3 days prior, dito naman po sa Cebu is 5 days prior the flight. So, yun po yung kaibahan nila. At least daw po 5 days prior ng flight nyo. So, kung flight nyo is December 5, as early as November 30 or December 1, mag-register na po kayo. So, yun lang po at pareho lang po yung guidelines niyan lahat. At doon naman po sa mga palapag ng Clark, walang nakalagay dito ng registration. Pero, I would suggest po, mag-register na lang din po kayo sa kung ano po yung sa Manila, yung sa Philippine Red Cross, in case po hanapan po kayo doon sa Clark. Wala naman po mawawala kung gagawin nyo yan. Ang kagandahan lang po sa guideline na to, andito po yung mga forms ng health declaration form, case investigation form, affidavit of undertaking.
it would be better po if i-download po natin to kahit saan po tayong airport na lalapag, kasi I'm sure pare-pareho po yung forms, kasi hindi naman po iba ang clerk sa Cebu at sa Manila. Pareho po tayong under Philippine government. So, I would suggest po, i-download nyo po to at i-fill up nyo na po para po pagdating po sa airport, kung saan po kayo lalapag, naka-ready na po siya. Kasi downloadable naman po siya at nakalagay po dito na pwede po siyang i-fill up. Yun po yung kaibahan niya, at the rest po is magkapareho lang din po sa guideline ng mga lalapag ng Manila at Cebu. So, yun po yung arrival guide nating mga OFW. I hope po nakatulong po kami at sana po ay makauwi po kayo na safe at makasama niyo po ang pamilya niyo po as early as possible. Stay safe po. Please don't forget to subscribe AirAsia Media TV channel and hit on the notification bell, kasi po mas marami pa po kaming videos na i-upload, lalo na po sa ating mga OFWs. We're planning po sa next na video is about passport guidelines, renewal application. Yun po yung mga gagawin natin, lalo na po ngayong panahon ng pandemya. Thank you po sa pakikinig sa ating video for today. Stay safe as I said, and God bless everyone. Thank you.